Noong dekada 70, bawat kalye raw sa Paumbong ay may mga tahanang nagbebenta ng suka. Pero sa pagdaan ng panahon, lumiit na raw ang bilang ng mga lehitimong magsasasa na patuloy na gumagawa nito. May ilan raw kasing magsasasa na naibenta na ang kanilang mga taniman at naghanap ng panibagong pagkakakitaan. Pero sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan, may ilang patuloy na naniniwala na kaya pang bumawi ng kanilang suka. Gaya ni Kuya Percival, mahigit 20 taon na niyang ikinabubuhay ang pagsasasa. 7 araw sa isang linggo at 2 beses kada araw siya pumupunta sa sasaan para mangarit ng puno ng sasa at kumolekta ng kanyang mga naipong tuba. Tuba ang tawag sa katas na nakukuha sa bunga ng sasa. Naaani ito tuwing tinatabas matapos sipain o paluin ng isang linggo. Kuya Percy, kada araw gaano kalayo yung inyong nilalakad para makarating dito sa sasaan? Mahigit din sa 2 kilometro bago makarating. Mga ilang oras yung inaabot nun? Mahigit din sa kalahating oras. Kalahating oras. Pinipili nyo ba yung puno ng sasa na inyong kakaritin? Katulad halimbawa ng bunga na to na pwede na siya para sa pagtutuba. Nililinis namin yan. Tapos may proseso kami na tinatawag na pagsikad. Yung hinahampas o sinisipa yung tangkay niya. Parang pagbugbog sa kanya para umakyat yung tuba niya. Kasi kung hindi naman, hindi rin naman siya magkakaroon ng tuba. Tuwing malamig ang panahon, mas marami raw maglabas ng tuba ang puno ng sasa dahil sa mababaw ang tubig sa sasaan. Sa isang araw, gaano karaming tuba yung nakokolekta nyo? Umaabot siya ng hanggang 80 liters. 4 na container siya, bali mapatak siya ng 20 gallon. 20 gallon sa isang araw at kayo lang yung gumagawa nun? Ilang oras kayo inaabot bago nyo matapos makolekta yung dami ng tuba na yun? Umaabot din ako ng 3 hanggang 4 na oras sa pagkuha.